Shalom, shalom sa ating lahat na nandito ngayon. Shalom sa ating lahat na mga kaibigan at mga kakilala at yung mga nakikinig po sa ating nakikipanood sa ating ginaganap na pag-aaral, maging ito man ay sa live o sa ating uploads sa YouTube o sa ano paman sa Facebook. Isa pong maalab na shalom at magandang gabi po sa ating lahat. At ngayong gabi po ay pagpapatuloy po natin yung ating pag-aaral doon sa ating topiko na tinatahak. Ito po yung kung paano maging matuwid na hintel, how to become a righteous Gentile. Okay, and we would like to welcome all of you here. Okay, andyan si Brad John at nakakaantabay na sa atin. At ngayon po ay dahil sa last nasting episode, yung ika-4 na batas or law or mitzvah para sa mga anak ni Noah, na yung prohibition of adultery or sexual immorality, ay na-discuss po natin doon about yung homosexuality. At ang isa natin pong taga-subaybay ay si Clyde ay nagtanong na saan daw ba galing yung bakla at tumboy. At yan nga ay dahil itinanong yan, hindi pwedeng sagutin dahil ito po ay para po sa kapakanan ng lahat, spiritually wise at morally wise. At ngayon po ay atin pong didiscusin yung patungkol po riyan dahil sa totoo lang po, no, kung ang sasagutin po natin yung tanong na saan daw galing ang bakla at tomboy, actually itong third sex ay wala namang ginawa ang Diyos na third sex. Dalawa lang po ang ginawa na sexes ng Panginoong Hashem at walang iba kundi ang male and female. Sang-ayon po sa Genesis chapter 2 verse 27, Genesis chapter 1 verse 27, yung male po doon, ang Hebrew word po yan ay zakar, no? Zakar. At yung female ay nekheba. At alam po ba natin na yung zakar ay yan din po ang na noun, zakar na noun, ibig sabihin ay male or lalaki, ay mayroon din po itong gamit as a verb, at ang ibig sabihin po ay to remember. Okay, so yung zakar as noun ay ito'y ina-apply bilang term na pantawag sa isang lalaki. Okay, at sa babae naman ay nekheba. At bilang creation ng Panginoong Hashem, yung man, which is Adam, yung lalaki nito ay tinawag na zakar. At dito maaalala natin na yung man, yung male, and the first man, Adam, ay ginawa po yan ayon sa wangis ng Panginoong Hashem. So ibig sabihin ito po ay mayroong genetic code or natural law na inilagay ang Panginoong Hashem mismo sa tao, okay, sa lalaki at sa babae. Actually mamaya ating ipakikita, kung makikita po natin ito sa Hebrew language, how this genetic code and the wonderful works of creation being embedded upon man. At makikita po natin sa Hebrew language. Mamaya po ay ating ipakita yan. At dito po sa ating pag-aaral, no, ang lalaki ay tinawag na siya the man, no? Kanina male zakar, ngayon man ay tinatawag ito na Aish. Okay?
At yung babae naman, sang-ayon sa Genesis chapter 2 verse 23 at Genesis chapter 2 verse 27, yung babae ay Asia. Actually, dito natin makikita yung divine code ng Panginoong Diyos, kung paano niya nilagay itong divine code na sa tao na siya ay gumawa lamang ng dalawang kasarian, hindi tatlong kasarian, walang third sex, no? Ang una ay yung male and second ay female, na yung male ay tinawag na man at yung babae ay tinawag na woman. At dito po natin makikita yan sa Hebrew letters, kung paano po makikita natin yung tawag po ito, yung divine code ng Panginoong Hashem, no? So yung man po, yung man, okay, ang sulat niya sa Hebrew ay Aleph, Yod at Shin, okay? Yung Aleph, Yod at Shin, yan ay tawag yan ay Aish, no? Man is called Aish in Hebrew. At alam po ba natin na halos the same letters ang woman sa Hebrew, at ito'y Aleph, Shin, and Hey, okay? At dito po sa Hebrew letters na ito po, nandiyan po yung divine code. What was the divine code, or what is the divine code that was in the man and in the woman? Ay ito po yung signature ng God, okay? Yung signature po ng God, no, ay nandito po yung kanyang first letter of the sacred name, which is Yud, okay? Kaya doon sa sacred letters ng God, which is Yod, Hey, Vav, Hey, ay yung unang letter, which is Yud, ay nandoon po sa man, okay? At yung Hey, which is the second letter of the tetragrammaton, the four sacred letters name of God, ay nandoon sa name ng woman, sa woman, no? Asia. So Yod and Hey, pag pinagsama po yan yung initial letters ng name of God, one of the 72 names of God, no? Yung Yod Hey, okay? Yod Hey. So ito po, alisin po natin yung Yod at Hey. Ang maiiwan po dyan, no, is Ish. Yung Ish po, ang ibig pong sabihin yan ay fire, apoy. So we can easily detect from this presentation, or if we know a little bit, kahit yung basic ng Hebrew letters or Hebrew language, makikita po natin yung sacredness ng creation ng God, not only in man and in the woman. No, we have noticed many things even sa iba pang mga creation ng Panginoong Hashem, but as of now we are concentrating on the laws that prohibits the distortion or adulteration of the sanctity of marriage. Kaya nga dito sa portion ng fourth commandments or fourth law ng the seven low heights knows, ay yung "thou shall not commit adultery" or prohibition of adultery. So meaning to say here, makikita po natin yung divine institution ng Panginoong Hashem between man and woman, because God's name was in them. Nandoon po, no? Hindi po natin maitanggi when we read that in the Hebrew scripture, in the Hebrew language. So therefore, mayroon pong divine mayroon pong divine spark, mayroon pong divine attributes in the Shalom, my brother Oliver. Shalom din kay Brother John, no? Diyan sila. So mayroon pong mayroon pong dalawang nilalang dito sa mundo, lalaki at babae, okay, man and woman, and they were given a signature of God, which came from the
name of God. So yan po yung divine nature niya, no? So kung niya atin i-adulterate yung natural law na yan, no? Yung natural law or genetic code na nilagay po sa atin ng Panginoong Hashem, it will come out na tayo ay lumalabag sa kanyang mga kautusan o doon sa kanyang batas na ilagay dyan. Okay? So, wala pong ginawa na third sex, no? Only male and female, okay? Man and woman. At yun nga, napakita natin through the language, the holy language, Lashon HaKodesh, which is Hebrew, ay nandoon po yung divine name sa man at sa woman. So, kung ating iisipin, no, kung hindi natin ito alam, no, hindi natin mapapahalagan yung sanctity nito ng ating pagkatao, being man and being woman. Kaya nga, ang tuos ng Torah o ng Tanakh, no? Ang tuos ng Tanakh po yan ay tawag po ito ito po isang abomination, yung homosexuality, no? So saan po nagmula yung term na homosexuality? At wala pong term na ganyan sa Bible, no? Sa Hebrew Bible, walang sa Torah, sa sulat ng mga Nevi'im, sa Ketuvim, sa Holy Writings, no? Sa mga prophets, wala pong nakalagay na homosexuality, no? Walang nakalagay na ganyan, no? Saan po nagmula yung term na homosexuality? Ang homosexuality po ay isang hybrid word, no, ng pinagsama ng Latin at ng Greek, no? The word homo, ang ibig sabihin ay the same, no? Kaya nga siya ng homo sapien, no? Homo sapien, the same, no? So ang ibig sabihin, welcome din po kay Brother Ak Pintados, okay, nandiyan po rin siya. At tawag po ito ang kuwan na ito, ang word na homo ay from the Greek and Latin, ibig sabihin the same, no? So homosexuality or sex between the same sex ay talaga pong isang karumaldumal. The Torah condemns it, no? Sangayon po dun sa Leviticus chapter 18 verse 22 at Leviticus chapter 20 verse 13 and the Parsha Kedoshim. Doon sa Parsha Kedoshim o yung bahagi ng Torah doon sa Leviticus chapter 19 after chapter 20 na ang pamagat po yan ay Kedoshim. Ang ibig sabihin ay holiness, no? Diyan po sa holiness, sa portion of holiness which is in Leviticus chapter 20 verse 13, ay isa po yan sa maraming moral law na pinagbabawal yung cohabitation or sexual union between two man, okay? Man between man, no? Ito po yung isang abomination, tayo ba? Ibig sabihin, sa standard ng Panginoong Diyos, ito po ay isang karumaldumal o isa pong hindi magandang relasyon o pagkikipagrelasyon. Okay? So, itong ating pinag-aralan ngayon, no, na subsequent part ng fourth commandment na prohibition of adultery, ay kasama nga din po dyan yung sexual adulteration or sexual immorality, no? Yung incest, kasama yan. But we discuss this for the sake na mayroon pong nagtanong doon sa last nating episode na saan ba galing yung bakla at tumboy. And now, makikita po natin sa mundong ito na itong hindi po natin inalipusta, hindi tayo nagbibigay ng negative na anumang paglabag sa emosyon o sa isip ng isang affected nito, no? But we are only discussing what the Torah says because ang ating ultimate na pagbabatayan ay ang salita mismo ng Diyos, no?
itong salita ng Diyos mismo ating dapat ultimate na pagbatayan at hindi yung mga salita ng sinumang mga politiko o sinumang tao, dahil nakasalalay po dito yung morality ng buong mundo, at makikita po natin yung effect ng immorality even in Israel, no? Makikita po natin kahit sa Israel ay kanilang ipinopromote yung homosexuality. Mayroon pong yearly parade ng mga third sex doon, yung mga bakla at tomboy. So makikita po natin na even the Holy Land is being polluted by this kind of acts or actions that is contrary or abominable in the sight of God. At yan nga yung pinagbabawal doon sa Parsha Kiddushim or doon sa portion ng holiness, doon sa Leviticus chapter 20 verse 13, chapter 18 verse 22, na sinasabi no na you shall be holy as I am holy, for I am holy. At inisa-isa yung mga batas niyan doon. At isa yan doon sa sinambit ay yung ipinagbabawal nga yung pakikipagsiping ng isang lalaki sa kapwa lalaki. Okay? So isa pong nakakahiya o isa pong nakakarumal-dumal na action po yung ganyan. At makikita po natin sa buong mundo, no, wala halos bansa na hindi yan ipinopromote sa TV, sa television, sa showbiz, at sa ano pa mang mga larangan, no? Halos pinopromote yan sa eskwelahan, hindi na rin yan binibigyan ng pansin ng eskwelahan, yung morality ng tao, no? Kaya makikita po natin, no, kung ano ang gagawin ng tao. Kung ano ang gagawin ng tao dito sa mundong ito, dahil ang Diyos ay nagbigay ng genetic code dito sa mundong ito, na kung ano man yung ating gagawin, whatever we will do, it will reach to the highest heaven, and the heavens will react based on our action. At kung kaya nga ito minsan ay nagdudulot sa atin ng minsan sakit, no? At ang ating mga sakit ay ang sanhi din pala yan ay doon sa ating mga ginawa. No, makikita natin po sa panahon yan bakit very prevalent po yung sakit sa mga sexual organ ng tao, mapalalaki at mababae, no? Bakit ganyan, no? Kasi ito yung batas na ito ang isa sa mga talamak na hindi pinapahalagan sa panahon ngayon, no? Yung same-sex marriage, no? It was already legalized in other countries. Okay? At halos dito sa Pilipinas, iyan din ang isinusulong, no? Ay yun nga lang, medyo conservative country tayo kaya hindi siya mapustro-pustro. But there is already a proposal, no, na gawin yan. At para sa ating pakikipag-usap patungkol o pakikipag-aral patungkol sa salita ng Diyos, sa kautusan ng Diyos, yan nga po ay isang karumal-dumal. At isa pong aral po riyan ay yung nandoon po sa nakatala doon sa Genesis chapter 19, okay, beginning from chapter 18 ng Genesis, the story of Sodom and Gomorrah. At dyan sa story of Sodom and Gomorrah nga ay ang Sodom at Gomorrah was judged because of homosexuality. Okay, makikita po natin yung bisita ni Lot na mga angel in the form of men, ay biruin mo, yung mga lalaki doon ayaw magsiping sa mga babae kundi gustong sipingan mga lalaki, no? So they were judged by God because of their abominable action of yung homosexuality. So makikita po natin na ito po ay isa pong branch, no? Itong homosexuality is isang branch na prohibited doon sa fourth commandment ng nauukol sa mga hintil para sila ay maging righteous, no? So yan po ay kasama doon, no? So in fact marami pong branches nung batas na yan, no? Kasama na dyan din po yung tinatawag na chiniot. In Hebrew, chiniot ibig sabihin ay modesty, no? So makikita po natin yung panahon because of the promotion in
social business, in showbiz, ay yung modesty na wala, no? But way back in the early 19th century and backward, makikita po natin yung pagiging modesty or maging modest ng isang tao, lalaki man o babae, no? Nung unang panahon, hindi ka makasuot na labas yung ganito, no? Hindi masagwa yan. Yung mga babae nun, hindi nagpapantalon na fit na fit. Kitang-kita yung bahagi ng kanilang private parts. So, yung modesty sa panahon yan ay napaka ino-observe, no? How much more yung mga Hudyo dahil sila ay nag-o-observe ng modesty or chiniot in Hebrew. So, meaning to say, kahit ang mga hintil nun ay nag-o-observe din ng modesty, no? Yung mga babae nun, hindi mo mahawakan sa kamay, no? But as of now, yung perversion ng sexuality ay parang normal na lang, no? So, yan yung tawag nito, yan yung branches ng fourth commandment or fourth mitzvah ng nauukol sa mga crime. Prohibition of adultery. Okay, at dahil dyan, kahit yung iba pang mga sexual acts na ipinagbabawal sa Torah, gaya ng yung homosexuality nga, bestiality, incest, rape, yung mga ganyan, no? Yan po ay isang hindi maganda at karumal-dumal po sa paningin ng Panginoong Hashem, at mismo ito ay sinasabi sa Torah na ito ay abominable, no? Hindi po ito maganda. And the Torah condemns the person, the guilty person is being condemned because of doing this horrible acts or doings. So, yun po yung natapos natin yung nasagot natin yung tanong, no, ni Sis Clyde nung makaraang episode po natin na saan daw nanggaling yung bakla at tomboy. Wala po tayong intensyon na atakehin yung nagpo-promote ng same-sex marriage at yung relationship nito. We do not target them, no? Wala tayong intention na i-harm sila. Okay? We only proclaim what was written in the Torah and what is the basis that this earth must live in accordance with the laws of God para itong mundong ito ay magkaroon po ng tikunim or rectification nang sa ganun tayo ay mabuhay sa mundong ito ng payapa at nakapaglilingkod sa Panginoon Hashem. So, hopefully ay mayroon tayong nasagap muli na munting aralin para sa ating spirituality and morality. And we wish that everyone be blessed by Hashem, by God, the creator of heavens and earth, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Shalom, shalom. May Hashem bless us all. Amen.